Yun, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Makapili TV. Rekta na po tayo. Survey po ni Bongbong Marcos bumaba. Survey ni Vice President Sara Duterte tumaas. Alamin natin kung bakit ganun ang nangyari, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time. Palike na rin po ng video, wala namang pumbaya dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Kaya bumagsak ho ang ratings ni Marcos patuloy dahil sa flood control controversy. Ito. Vice President Sara Duterte's performance ratings have held steady while that of President Marcos have been hammered by the flood control scandal. Salita, hammered. Ibig sabihin, pinukpok, pabagsak. Di ba? Ganong katindi yung pagbagsak ng ratings. Si VP Sara Duterte, kahit tindi ng paninira ng gobyernong ito, kahit yung mga bayarang vlogger niya, mula doon sa bayot na Canada, hanggang doon sa bayot sa Tondo. Ay, hindi pala taga-Tondo yun. Taga-ano yun, Bulacan ata yun, yung bayot na yun. Hindi, madalas kasi yan dyan sa Tondo naghahanap ng chupageti. Pero kahit anong paninira nila kay VP Sara Duterte, na natiling matindi ho ang, sabihin, stable ang kanyang trust rating. Pero si Marcos, hammered. Can touch this. Hammer time pala. Tsaka simula pa lang naman nung humiwalay si Vice President Sara Duterte sa unit team nitong nung umalis na siya sa gabinete ni Bongbong Marcos, doon pala nagsimula nang bumagsak yung trust rating ni Bongbong Marcos kasi doon na nagsimula yung yung pagbabago ng attitude, yung kumbaga, di ba, parang doon na lumulutang yung utak ni Bongbong Marcos nung umalis na sa gabinete si Vice President Sara Duterte. So hanggang ngayon nagko-continue yung pagbaba ni Bongbong Marcos, pero alam mo yun na meron pa rin bumubulong sa utak ni Bongbong Marcos na maganda pa yung ginagawa niya at tumataas yung kanyang survey, at yun ang pinaniniwalaan ni Bongbong Marcos. So hindi natin maintindihan kung bakit ganun yung thinking ni Bongbong Marcos, na kahit na alam mo yun, siguro naman nanonood siya ng TV, nagbabasa siya sa social media, nakikita naman niya na yung survey niya lagapak na. Pero may bumubulong sa kanya na hindi, magtuloy mo lang yung ginagawa mo, gumaganda yung survey mo. So hindi natin alam, pero ito, base sa survey na to, talagang lagapak na lumalagapak na talaga ng todo si Bongbong Marcos. The latest survey published by WR Numero, conducted from November 21 to 28, found that public satisfaction for the president has dropped to a new low, with only 21% saying they think... Ayan tinan mo, tinan natin wait chotomate, lakihan natin yan lubos na mahusay 4%, mahusay 21%, 47, lubos na hindi mahusay. Ang inakahihiyan yan. How can you rule a country na merong ganyan na 21% lang ang naniniwala sa'yo? Malamang yun, 21% na yan, yung mga addict na pinoprotektahan ngayon ni Bongbong Marcos. Siyempre, di ba? Kung ano yung puno, tuntua yung mga nasa yung mga kagaya niya. Posible yun. Yun ang posibleng definition yan sa nangyayari. Bilhin mo, 21% na lang sa total population. Parang ganun man kasi yung survey, di ba? Yun ang pinalalabas nila yung survey na parang it represent doon sa nationwide. So ibig sabihin, kung 100 milyon ng populasyon ng Pilipinas, 21 million lang naniniwala sa kanya. So the rest, wala nang kay Bongbong Marcos. Hindi na siya pinaniniwalaan. Dapat na talagang ipa-impeach to. Mantakin mo 21% na lang naniniwala sa kanya. Saka nakakita ng ganun. Hindi, kasi alam mo bakit? Kasi impeachment, it doesn't mean na you're guilty of a crime. No. Yung impeachment is wala nang tiwala ang taong bayan sa'yo. Yun Hindi yun crime. Okay? So ano yung mga yun? Tulad ditong flood control project na hindi niya, na pinabayaan niya. Kaya nga 21% na lang yan
That's really, alam mo yon, an indication na dapat na ma-impeach itong presidente to. Wala nang tiwala sa yung taong bayan. Mahiya ka naman. Siya kung sa ibang bansa yun, nag-resign na siguro eh. Ito, wala, kapal ang mukha nitong Marcos na to eh. Baka nga iba niya, di ba, nagwarakiri na sa Japan, di ba, nagwawarakiri kapag na-involve sa ganyang kalaking iskandalo or kahihiyan. So, pero syempre, matibay yung panga ni Bongbong Marcos, never niyang gagawin yan. Ato eh. Oh. He's done very well. In contrast, Vice President Sara Duterte's numbers have held steady. Oh. Lubos na mahusay, 43%. Oh. Grabe, palakpakan natin. Pero baliktaran, no? Doon kay Bongbong Marcos, 43 o nasa 40% yung hindi naniniwala sa kanya. Pero dito kay BP Sara, 40% yung naniniwala sa kanya. So, kita nyo yung difference nun. So, yung mga hindi siguro sumasang-ayon kay Vice President Sara Duterte, malamang ito yung mga adik, yung mga NPA, diba? Yan yung malamang eh. Tsaka yung mga dilawan takot at takot sa mga Duterte. Lubos na mahusay 10%, mahusay 33%. Oh. Ilan lang ang hindi naniniwala? 23%. Gago! Kitang-kita mo eh. Yung mga tanso lang ang hindi naniniwala sa kanya. Yung mga utu-utot bayarang followers lang ni Marcos ang hindi naniniwala kay BP Sara Duterte. Oy! Kayo ang nakaupo. Kayo may kontrolado ng mga yan, ha? Walang kontrol si BP Sara Duterte dyan. Oh, media naglabas yan. Hindi vlogger yan. Hindi yan kinuha sa social media. Ay, baka nga dinoktor pa yan eh. Hindi natin alam, ha? Di ba? Kasi naalala ninyo, sabi nga ni Marcoleta noon, hindi siya naniniwala sa survey. Kasi sa survey, hindi siya pumapasok sa top 12, pero nung pagkatapos ng election, I think top 6 o top 5, nakalimutan ko na. 'Di ba? Sabi niya malamang niririg yung survey. O kaya nga eto, malamang sa malamang. Binawasan pa yung kay BP Sara Duterte kasi walang kakayanan ang mga Duterte na magkalikot ng mga survey. Una, tinanggalan nga ng budget, walang ka-budget, walang pera. Yung tatay, pinakulong. Lahat ng panglulungpo ginawa ng gobyernong ito sa mga Duterte. So, wala silang kapangyarihan. Kung meron mang may kapangyarihan, di ko sinabing confirm na nirigo ito, pero kung meron mang kapangyarihan gumawa ng katarantaduhan sa survey, walang iba o hindi ang administrasyon. And yet, ganito pa rin. Stable pa rin si BP Sara Duterte. 43% approving of her performance. Only 23% said they didn't approve, while 34% said they weren't sure. Joining us now is Cleve Arguelles, President and CEO of WR Numero, to help us understand the latest WR Numero survey. Magandang umaga po sa inyo, Cleve. Thanks for joining us. Nakamute po kayo. We can't hear you. Let's try that again. Good. Thank you for having me today. So, ang pinakaano lang dito talaga, majority pa rin ng mga Pilipino talagang naniniwala sa mga Duterte. Kasi marami dyan mga nabudol na akala nila gaganda yung buhay natin sa pamamalakad ni Bongbong Marcos. Naniwala doon sa Talanogol, naniwala doon sa babayaran daw yung utang ng Pilipinas. So lahat yun pinaniwalaan. Ngayon, nagbago yung pananaw nila. Dahil nga sa nangyayari ngayon na kinonsinti ni Bongbong Marcos na magnakaw yung mga nasa gobyerno. Imbis na labanan niya yung mga magnanakaw, siguro dahil nga sangkot yung pamilya niya sa pagnanakaw, pinabayaan na lang niya. Tapos ngayon, nagda-damage control na lang. So, andyan yung ICI, tapos yung pag-damage control niya, nagbubumerang lagi sa kanila. So, nakikita na ng taong bayan kung anong klaseng gobyerno meron tayo ngayon. Tapos pag kinumpir mo sa nakaraang administrasyon, napakalayo. Kaya ganyan ang lumalabas sa survey ngayon na landslide. Diba? Kung gagawin siguro ngayon ng eleksyon, malamang sa malamang, sigurado na si Vice President Sara Duterte ang ating susunod o ang
bagong uupong presidente. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.